morning mga ka-TESDA! Welcome sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya na napapanood nyo po live sa ating TESDA Facebook page at napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDAng Millie Bungkasan. Good morning mga ka-TESDA! Patuloy niyo po kaming samahan sa umaga na ito para sa balitaan at talakayan sa makaganapan dito sa TESDA. Kasama po natin ngayon sa technical side ay sina Sir Roger Liovit, Sir Warren Hinampas, Sir Bong Bautista, si Sir Waller Lau at si Ma'am Cristel Dilan. Nakantabay naman ang ating mga social media officers para sa inyong mga inquiry sa ating live stream dito po sa TESDA Facebook page. Sa ikalawang bahagi ng ating programa ay ang replay po ng ating naging interview kay TechVoc influencer ng Talisay City, Cebu na si Teacher Vince. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, batiin po muna natin ating mga masusugid na tagapakinig. Binabati ko po ang aking kasamahan sa One Kabuya Movement, ang SK po ng Sala na si Polo Alimagno. Ayan. Happy birthday sa iyo, Polo. Happy birthday po. Pagbati rin ng congratulations sa aking sis sa Gamma Kappa Phi Sigma sa pagkakahiram bilang bagong judge ng ating judiciary. Congratulations sa Yiyi, and Kapan's family is proud of you. At gusto ko rin po sana batiin po ng happy birthday. Birthday niya po bukas, no? Ang aking kaibigan ng panibagong Sangre. Ayan, si Sangre Kiel Sidocon. Ayan, happy birthday sa iyo, Kiel. Wow, may bago tayong kaibigan na Sangre. At syempre, bukod sa pagbati, meron din po tayong katanungan mula sa ating manonood at tagapakinig. Sa TESDA, Kayang-Kaya! Mula po kay Martin Comando, ano po na-offer na skills po, ma'am and sir? Nako Sir Mando, tamang-tama ang iyong katanungan. Para malaman po ang mga available na TESDA courses at scholarship program sa inyong lugar, mangyaring makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating TESDA office na pinakamalapit po kung saan kayo located. O di kaya'y tumawag po sa hotline na ng TESDA na 8887-7777. Ayan. Maraming salamat po at muli paalala lamang po sa ating mga kababayan na mag-iingat po tayo mula sa mga scammers o fake pages po na nagpapanggap na TESDA. Tandaan po natin na ating mga serbisyo dito sa TESDA ay libre po at hindi po humihingi ng bayad. Kapag humingi po ng bayad, naku, siguradong scam po yan, kaya dobleng pag-iingat po mga kababayan. Samantala, atin po munang silipin ang mga pangunahing TESDA updates mula sa ating mga TESDA Information Officers. Mga maiinit na balita at kaganapan ihahati ng TESDA Information Officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang TESDA Update. TESDA Leyte, pinarangalan ng mga kabalikat sa Stakeholders Recognition Day. TESDA update mula kay Alexandra Jean Valeriano ng TESDA Leyte. TESDA Update. Isang malaking karangalan ang iginawad sa TESDA Balicuatro College of Arts and Trades matapos itong kilalanin bilang Exemplary Development Partner sa ginanap na 2025 Sidlak Awards ng Pamahalaang Panlalawigan ng Northern Samar. Ang Sidlak Awards ay ang taunang programa ng lalawigan na nagbibigay parangal sa mga lokal na negosyante at development partners na may malaking ambag sa sosyo-ekonomikong pag-unlad ng nasabing lalawigan. Isinagawa ang seremonya ng paggawad noong ika-Disyembre 10, 2025 sa Ibabaw Hall ng Provincial Capitol, kung saan dinaluhan ito ng mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan at iba't ibang katuwang sa kaunlaran. Ang pagkilalang ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng BICAT sa inobasyon, kasanayang teknikal, pagpapaunlad ng kabuhayan at aktibong pakikilahok sa komunidad na layong palakasin ang inklusibong workforce at isulong ang napapanatiling lokal na kaunlaran. Personal na tinanggap ang parangal ng mga kinatawan ng BICAT na sina Vocational Instruction Supervisor Designate Anselmo A. Ramos Jr. at Production Services Head Designate Veronica S. Bergantin mula mismo kay Governor Harris Christopher M. Ongchuan kasama ang iba pang opisyal ng lalawigan. Kasabay nito pinarangalan din ang TESDA Northern Samar Provincial Office na nagpapakita ng matibay na ugnayan at kooperasyon ng BICAT, TESDA at ng pamahalaang panlalawigan sa pagsulong ng mga programang pangkaunlaran. Sa kabuuan, pinagtibay ng pagkilalang ito ang mga mahalagang papel ng BICAT bilang key development partner sa larangan ng teknikal na edukasyon at mga programang pangkomunidad na patuloy na nag-aangat ng antas ng pamumuhay ng mga mamamayan ng Northern Samar.
Iyan ang pinakahuling balita. Mula sa TESDA Balicuatro College of Arts and Trades, ako si April Joy Ebdane para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Alexandra ng TESDA Leyte. Samantala, TESDA nangungunang muli sa approval at trust ratings ng Publicus Asia. TESDA update mula kay Mary Ann Davales Mogol ng TESDA Central. TESDA Update. TESDA Update. Muling nanguna ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa approval at trust ratings ng mga ahensya ng pamahalaan ayon sa 2025 pahayag End of the Year Survey ng Publicus Asia Incorporated. Nakakuha ang TESDA ng 62% approval rating at 43% trust rating, dahilan upang mapanatili nito ang top spot sa loob ng 13 magkakasunod na quarters mula pa noong 2022. Sa approval ratings, sinundan ang TESDA ng Department of Science and Technology o DOST na may 55% at ng Commission on Higher Education o CHED na may 51%. Samantala, sa trust ratings, kasunod ng TESDA ang CHED na may 38%, habang pumuesto naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Armed Forces of the Philippines at CHED sa 36%. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, mas mahalaga para sa ahensya na ang mga programa ay nagre-resulta sa aktual na trabaho at mas maayos na kabuhayan para sa mga learner kaysa sa ranggo sa mga survey. At ito ang patuloy na nagtutulak sa TESDA na paghusayin ang kalidad ng pagsasanay at palakasin ang ugnayan sa mga katuwang nito. Ang patuloy na tiwala ng publiko ay kasabay ng pagpasok ng TESDA sa 2026 na may mas pinalawak na pambansang budget na magbibigay daan upang mapalawak ang scholarship programs, mapalakas ang mga training institutions at maisulong ang mas industry-responsive at future-readiness skills training sa buong bansa. Layunin ng TESDA na mas marami pang Pilipino, lalo na ang mga nasa malalayo at underserved na komunidad, ang magkaroon ng access sa dekalidad na technical vocational education and training. Isinagawa ang Publicus Asia 2025 pahayag End of the Year Survey mula December 7 hanggang 10, 2025 na nilahukan ng 1,500 respondents sa buong bansa. Mula sa TESDA Central Office, ito po si Mary Ann Davales Mogol sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Mary Ann ng TESDA Central. Samantala, TESDA Southern Leyte ginawaran ng iba't ibang pagkilala mula sa iba't ibang ahensya. TESDA update mula kay Haris Aguinaldo ng TESDA PTC Southern Leyte. TESDA Update. TESDA Update. Muling kinilala ang TESDA Southern Leyte Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Orlando B. Bade matapos itong tumanggap ng sunod-sunod na parangal mula sa iba't ibang katuwang na ahensya ng pamahalaan bilang pagkilala sa mahalagang suporta ng tanggapan sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong palakasin ang edukasyon, kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan. Noong Disyembre 11, 2025, ginawaran ng TESDA Southern Leyte ng Plaque of Appreciation mula sa Department of Education o DepEd Region 8. Iginawa ng parangal bilang taos-pusong pasasalamat sa matibay at tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan ng TESDA sa DepEd Region 8 sa pagsusulong ng technical vocational education. Gayon din sa dedikasyon ng tanggapan sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga guro at Senior High School Technical Vocational Livelihood o SHS-TVL na mga mag-aaral upang maging handa sa mga hamon at oportunidad ng ka-21 siglo. Ang pagkilalang ito ay tinanggap sa Joint DepEd TESDA Conference on TM1, Assessors Accreditation and National Certification for SHS-TVL students na ginanap sa Heian Hotel, Tanawan, Leyte. Samantala, noong Disyembre 10, 2025, tinanggap din ng TESDA Southern Leyte ang parangal ng Outstanding Partner Agency and Peace Development mula sa Provincial Peace and Order Council ng lalawigan ng Southern Leyte. Ang parangal ay pagkilala sa natatanging pamumuno, mahusay na pagganap at walang patid na dedikasyon ng tanggapan sa pagsuporta sa mga pagsisikap ng lalawigan na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong taong 2025. Bukod dito, noong Disyembre 2, 2025, ginawaran ng TESDA Southern Leyte ng Kadajig Award ng Department of Education o DepEd Maasin City Division bilang pagkilala sa matibay na estratehikong ugnayan, makabagong pamumuno at mahalagang ambag ng TESDA sa tagumpay ng mga mag-aaral tungo sa dekalidad na edukasyon. Ang parangal ay ginanap sa lungsod ng Maasin, Southern Leyte.
Samantala, noong Oktubre 30, 2025, tinanggap naman ng TESDA Southern Leyte ang Catalyst for Development Award mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG Southern Leyte. Iginawad ang parangal sa patuloy na pagsusulong ng pagbabahagi ng kaalaman sa pamamagitan ng kooperasyon at kolaborasyon na sumusuporta sa bisyon ng Southern Leyte Sub-Regional Local Governance Resource Center na makabuo ng mga makabago at matatag na komunidad para sa pangmatagalang kaunlaran. Ang pagkilala ay ginanap din sa lungsod ng Maasin. Ang mga parangal na ito ay patunay na matibay na paninindigan ng TESDA Southern Leyte Provincial Office sa patuloy na pakikipagpartner sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa kapakanan ng mamayan at sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan. Mula sa TESDA Southern Leyte Provincial Office, ito si Haris Aguilando, pagsama-sama sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Harris ng TESDA PTC Southern Leyte. Samantala, TESDA Balicuatro College of Arts and Trades pinarangalan sa Sidlak Awards. TESDA update mula kay April Joy Ebdani ng Balicuatro College of Arts and Trades. TESDA Update. TESDA Update. Matagumpay na isinagawa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Leyte ang Stakeholders Recognition Day noong Disyembre 17, 2025 sa VOR Hall ng Liceo del Verbo Divino sa Tacloban City. Sa temang A Stronger Leyte, Built on Skills, Opportunities and Partnership, binigyang diin ng aktibidad ang kahalagahan ng matibay na ugnayan at pagtutulungan sa pagpapaunlad ng teknikal at bukasyonal na edukasyon sa lalawigan. Lumahok sa pagtitipon ang kabuang 141 Technical Vocational Institutions o TVIs, patunay na matibay na suporta at aktibong pakikiisa ng mga institusyon sa adhikain ng TESDA. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Engineer Enrico C. Banario, Provincial Director ng TESDA Leyte, na ang selebrasyon ay refleksyon ng magkatuwang na paglalakbay ng TESDA at ng mga TVI, gayon din ng kinabukasang sama-samang binubuo. Binigyan din niya na mahalaga ang kolaborasyon ng mga partner sa paghahanda ng isang skilled, globally competitive at future-ready workforce, hindi lamang para sa Leyte, kundi para sa bansa at maging sa pandaigdigang komunidad. Ayon pa sa kanya, ang patuloy na suporta ng mga stakeholder ay nagbibigay ng lakas sa libu-libong kabataan sa pamamagitan ng praktikal na kasanayan na nagbubukas ng oportunidad sa trabaho at humuhubog sa kinabukasan ng lalawigan. Samantala, sinabi ni Dr. Edward Y. Chua, Pangulo ng Technical Vocational Institutions Association of Leyte o TVIAL, na ang aktibidad ay hindi lamang pagdiriwang ng mga nagawa, kundi ng iisang layunin, sama-samang pagsisikap at iisang bisyon para sa kaunlaran ng Leyte. Anya, ang pag-unlad ay bunga ng planado at kolektibong aksyon, lalo na sa harap ng mga hamon tulad ng pagbabago sa teknolohiya, transisyon sa workforce at pandaigdigang kompetisyon. Nagbigay rin ng mensahe si TESDA Region 8 Regional Director Dan M. Navarro na muling binigyang diin ang direksyon ng ahensya na training to trabaho, na layong makapagluwal ng dekalidad ng mga graduate na direktang tumutugon sa pangangailangan ng industriya. Sa kabuuan, nagsilbing plataporma ang Stakeholders Recognition Day upang pagtibayin ang kaugnayan ng TESDA at mga katuwang nitong institusyon sa pagsusulong ng dekalidad na kasanayan, mas maraming oportunidad sa trabaho at mas matatag na kaunlaran para sa Leyte. Mula sa TESDA Leyte, ako po si Alexandra Jean Valeriano para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat April Joy ng Balicuatro College of Arts and Trades. At yan ang ating TESDA update sa umagang ito. Maraming salamat mga ka-TESDA sa patuloy na pag-antabay sa mga updates mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nais din natin pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nag-ulat ng ating mga updates sa umagang ito. Ako pong muli ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Mili Bungkasan. Susunod na po ang replay ng ating interview sa Idol TechVoc influencer ng Talisay City, Cebu na si Teacher Vince. Standby lamang kayo dyan mga katesda.
Kayo pa rin ay nakikinig sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya Live sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre, napapanood sa ating TESDA Facebook page. Ito pa rin po ang inyong katesdang Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Mili Bungkasan. Sa bahaging ito ng ating programa, pag-uusapan naman natin ang inspiring story ng isang DepEd TVL track teacher. Walang iba kundi si Teacher Vince o Vincent Clave Beniga ng Talisay National High School, Cebu. Si Teacher Vince po ay isang influencer at teacher ng senior high school at ICT coordinator ng Talisay National High School ng Talisay City, Cebu. Siya po ay nagtuturo ng TVL track sa naturang paaralan at avid fan at advocate ng ating TESDA online program. At para pag-usapan ang lahat ng yan, makakasama po natin ngayon via Zoom ang ating idol, walang iba kundi si Teacher Vince. Good morning po sa inyo, Teacher Vince, at welcome po dito sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya. Good morning, Sir Reggie and Ma'am Melly. Ayan, good morning po, sir. And before po anything else, baka meron po kayong gustong batiin or i-shoutout po sa ating programa. Marami po, Sir Reggie and Ma'am Mel. Unang-una, ang Regional Director sa TESDA 7, Sir Gamaliel B. Vicente Jr. Aba, oo nga. Our Provincial Director, Assistant Regional Director, Sir Carlito F. Quintano. My Schools Division Superintendent, Dr. Ardin Munisit in Division of Talisay City. And Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Christine A. Pakibot. TLE EPP TVL Supervisor, Acting CID Chief, Dr. Elvera Vergara, Sir Jeronimo Igunya, Public Schools Division Supervisor, my school principal, Sir Gidito B. De La Cuesta, Oo. my assistant school principal, Dr. Romel Villarmosa, and all teachers in Talisay City National High School in Division of Talisay City, and of course my wife, no, Charito Arbiniga, my Naku, children oo. Hannah, Kevin, and Lawrence, and my parents there in Butuan City, Cecilia and Henry Biniga, and also my two sisters who are also teachers, Mary Grace Biniga Beleronte and Mary Isel Abera. My mother-in-law in Lapu-Lapu City, si Mama Josisa Rocaberte, and to all my friends and relatives, shout out to all of you. Ayan. Yun, comprehensive yun. Yes. Masabi ko Okay. lang sa ating mga tagapakinig mo, si Teacher Vince ngayon ay nasa Talisay City, Cebu. Tama, Teacher Yes. Vince, no? Oo. Kumusta naman po kayo Tama dyan? po, sir. Kumusta naman po kayo dyan? Di ba kadadaan lang ng bagyo tapos bumaha at nalaman natin sa balita. Kumusta naman po ang inyong pagbangon dyan? Yes, Sir Reggie, God is so good still. God is so good all the time. I'm one of the victims of the Typhoon Tino, and we are still in the recovery sa my house, even in our school. We are still in the shifting session. Not all the students will be reported to the schools. Mayroon silang schedules. Buti naman, no? At- Yes po. Opo, grabe po kasi yung napanood natin sa balita po, no? Mm-mm. And, Kasi Mm-mm. Go ahead. Go yung ahead, sir. river namin doon, Sir Reggie Mameli, talagang sabi nga nila, yung isang buong month ng ulan, binuhos sa isang araw lang. Oo nga, oo. Opo. Mm-mm. Ganun kadami, Yung no? kamusta po yung area po First natin time dyan, experience sir? ko po yun. Binaha po ba kayo dyan, sir? Yes, ma'am, almost shoulder yung baha namin sa amin. That was a first time experience kasi malayo naman yung river. Pero I was surprised na nandun na yung baha, and whether we like it or not, we need to accept the fact na sometimes sa buhay, mayroon talagang mga surprises. Kamusta naman po yung inyong pamilya? Okay naman po ba ang lahat? Sa kabutihan ng Diyos, Ma'am Meli, we are in good hands. Nakabalik na po kami doon sa bahay namin.
And then lahat kami ay meron na kaming mga natatanggap nga mga biyaya galing sa gobyerno at yung mga private sectors po. Ayan, mabuti Buti naman naman at po. magandang balita yan para sa ating mga kababayan Yes dyan. po. Siyempre, nandito... Aktibo naman namin yung mayor namin. Mm. Ay shoutout ko po yung mayor namin, si Mayor Samsam Gulias po. Kasi he is so very active. No? He is so very active, especially sa mga yung Yes. mga constituents niya na nabahaan. Oo. Kilala ko yan si Mayor Samsam at napuntahan ko na rin itong Oo, Talisay City. bata pa ata yan Yes, si bata. Mayor Samsam, no? Mm. Oo, na-meet ko rin po yan last month. Ayan, Teacher Vince, of Wow. course, nandito ka dahil isa kang influencer. Nax naman, influencer. Wow. Pagdating sa TechVoc, ayan, isa ka ngayong guro dyan sa Talisay National High School na nagtuturo ng TVL track. Pinangarap mo bang maging teacher? Yes po. Ano po, Sir Reggie? Pinangarap mo ba talagang maging teacher nung bata ka pa, ganyan? Or mahilig ka lang magkumpuni? Paano ka ba naging teacher? Hindi agad pagtuturo ang nasa isip ko noon, Sir Reggie Mameli. Bata pa lang ako, mahilig na akong mag-disassemble ng appliances at gadgets sa bahay. Panday gumawa. Kahit minsan hindi ko na maibalik. No? Kaya ang unang pangarap ko talaga ay maging isang expert, maging isang technician. Pero habang lumalaki ako, napansin kong mas nag-i-enjoy ko kapag mayroon akong tinuturuan, mayroon naka-appreciate ng mga paliwanag ko, doon nagsimulang pumasok sa isip ko talaga? na maging isang teacher po. Oo. Kayo po ba, sir, ay ano po ba ang kursong kinuha nyo nung kolehiyo? Nag-graduate po ako ng Bachelor of Science in Electronics Communication Engineering po, Mameli. Wow. Nice. ECE. Pangmalakasan. Opo, kayo po ay nag-engineer na. Bukod po sa pagmamahal sa pagtuturo, what led you na mag-take po ng ating TESDA trainings? Nung nag-graduate ako ng ECE, marami akong alam na theory like circuits, electronics, communication systems, pero pagdating ng hands-on, Sir Reggie Mameli, doon ko naramdaman yung gap. No? May mga pagkakataon na kailangan kong gumawa ng actual troubleshooting pero kulang ako sa confidence. Ang turning point doon is nung unang beses kong mag-assign ng isang task na kailangan ng practical skills, doon ko nararamdaman na hindi sapat yung libro. Kailangan ko ng real world experience, yun ang TESDA. Ano po ba ang kursong kinuha? Ano po ba yung training na kinuha nyo po sa TESDA? Dalawa yung kinuha ko sa Reggie Mameli, Consumer Electronics Servicing in situ and Computer Hardware Servicing in situ. Ngayon, migrated na po ngayon yan, nagiging yung Consumer Electronics, nagiging EPAS, Electronics Products Assembly and Servicing in situ, and then yung Computer Hardware, nagiging Computer System Servicing. Yung dalawang qualifications sa TESDA, both active po ako ngayon yan. Nice, nice. And I believe it's safe to say na kaya yun po yung napili nyo dahil yun po yung natapos nyo po nung college Correct. po kayo. Exactly, Mameli. Yun ang nakita kong fit doon sa yung Consumer Electronic Servicing kasi I am a graduate of 5-year course in engineering, particularly majoring in electronics. Yun din po ba ang nag-trigger sa inyo para maging TESDA trainer? Yes po, Sir Reggie, kasi marami tayong mga idol sa TESDA kasi yung expectation before, matuto ng skills, tapos uwi. Pero sa nakikita ko sa TESDA, yung reality na may hands-on talaga, systematic at industry-based ang approach, mentors na talagang nag-aalaga sa iyo, at higit sa lahat may discipline, no? At values formation na mas naging buo yung confidence ko dahil sa actual na exposure po. Opo, no? Kasi dito sa TESDA, hindi lang po yung mga skills ang tinuturo, even yung soft skills, no? Yung kakailanganin when it comes Correct. to sa workplace na po.
Yun ba yung kapag malambot yung dingding? Ay, Okay. Sorry Sorry sa biro kong wale. yan ang Teacher Vince. yan ang wala. entry ni Sir ngayong Pero sir, di ba December. ngayon ay ang tinuturuan mo ay senior high. So, from test the trainer, napunta ka ng bilang isang DepEd teacher. Paano ka nag-transition going into being a teacher sa senior high? Sir Reggie Mamel, natuto na ako maging mas patient, mas maayos makipagtrabaho sa iba, at mas disiplinado. Yung isang malaking aral na hindi sapat ang galing, dapat may puso at respeto sa trabaho po. Kaya naisipan kong pumasok kasi combination yun, mayroong opportunity at encouragement. Nakita Talaga? ko ng trainer na mabilis, no, makapag-adapt at may potensya sa pagturo. Sila mismong nagtanong kung willing ba akong mag-trainer sa pathway. So, pero decision ko rin yun na naramdaman ko talaga na gusto kong i-share yung skills ko na tutunan ko sa TESDA, at willing po ako na i-share ko yun doon sa aking mga estudyante, at sa katunayan po ay nagbibigay ko ng libreng training na lampas sa oras ng aking trabaho po dito sa Talisay City National High School po. Very nice. Napaka bait naman ni Teacher Opo. Vince. Pero sir, question. Saan po ba yung unang teaching experience nyo? Sa schools division na po ba agad? Or nakapagturo pa po kayo sa ating mga training center sa TESDA? I was once a TESDA job holder na electronics trainer po. I started in Agusan del Sur School of Arts and Trades sa Patinay Agusan del Sur. I was electronics teacher, and then pagpunta ko doon sa Cebu, nagiging electronics trainer po ako doon sa regional office, at the same time provincial office, no? And then doon nag-start yun ang pagiging trainer ko po, as tuloy-tuloy yun, at nagiging instructor din ako sa Electronics sa Sisters of Mary Girls Town. Oo nga, oo. Tapos eventually, kumuha ka ng subjects sa sa education subjects, tama po ba? Yes po, Sir Reggie. Habang nagtatrabaho as a part-time teacher at trainer at the same time in TESDA, mayroon akong sideline doon sa ibang accredited training assessment center sa TESDA. Kumukuha ko ng diploma in the professional education sa Cebu Technological University CTU main office. Wow. Sinagad ko, kinuha ko yung buo, yung diploma talaga, hindi lang certificate. Wow. Bago ako nag-take ng board exam. Very nice. Board exam yung licensure examination for teachers po ba ito? Oo, yung LET. Yes po, I am a licensed Professional. teacher. Major in mathematics po, Sir Reggie Mameli. Oh, wow. Iba Diba? pag math, oo. Meron Iba na siyang sa fix may sa yabang dulo. kapag math ang pinag-uusapan. Sa dulo, meron siyang comma Kasi LPT. kasi yung pag-take ko doon, Sir Reggie, tiningnan nila yung transcript of records ko, and then marami ang mga math subjects doon. Kaya unang-una, na-check ko yung TLE. Pero kinancel yung TLE, Opo. pinalitan ng mathematics. Kaya yun ang kinuha ko Very as a nice. major. Yes. Oo. I believe kapag po nagte-take po ng LET, CPRC po ang a-assess kung ano po ang major po nung taker po natin. Tama po ba? Correct. Opo. Oo nga. oo. Correct. Depende po yun sa Manila. mo. So, kumusta naman yung pagtuturo? Kasi, siyempre, ibang audience to. Medyo mga bata to. Gen Z Alpha, yung mga tinuturuan nyo. Ano po ba yung difference ng pagtuturo, sir? Kumusta naman sila? Ang sarap nila turuan, Katesda Reggie and Katesda Mameli. Curious sila, creative, and digital native sila. Mas madali nilang matuto sila basta interactive ang approach po.
Mas gusto nila yung actual doing kaysa lecture. Nakaka-excite panoorin yung mga bagay na pinaghihirapan kong natutunan noon, sila ngayon napakabilis makuha. Talaga? At bonus pa, ang dami nilang energy at ideas. Lagi akong natuto sa kanila. Ayan, sir. Para rin po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po ba yung track ng students po na ating tinuturuan ngayon? Technical Vocational and Livelihood Track or TVL track. Particularly, I am teaching in Information Communication Technology, major in Computer System Servicing po. Ooh. Dahil given po, no, nabanggit nyo po, ang ating mga students ngayon ay mga digital natives, no? And ano po ba yung challenges na kinakaharap po natin habang tinuturuan po natin itong mga students po na ito? Karaniwang challenges, Katesda Meli, yung mabilis silang ma-overwhelm sa technical terms, short ang attention span, minsan kulang sa resources or devices po. That is the reality. Mabilis sumuko pag may error sa coding or sa circuit. Talaga? Pero ginagawa kong pero ginagawa kong bite size ang lessons. Maraming demo at guided na practice. Sinasanay ko sila sa debugging mindset na okay lang magkamali. Oo nga. Yung talagang, yes, debugging yun kasi okay lang, padayon, continue what we have started. No? And then, dinadala ko yung supportive environment sa TESDA na walang iwanan, lahat matuto. Tatak TESDA yan. Lahat sama-sama. Ang galing naman. Lahat sama-sama. Of course, Yes. palagi nyo itong name-mention sa inyong mga post, no? Kasi ika nga, influencer na Yes, merong si Sir po ay sikat. 100,000 plus na followers at merong mga 100 million views. 100 Yes. million. 1 million views. 1.4 million views. Pinopromote mo ang TESDA online program. Paano to nagsimula, sir? Nag-start ang TESDA online program po as a Reggie Mameli when I started introducing free training within the campus. Kasi we are not yet a recipient for the JDBP program. Yung ibang courses, meron silang JDBP. So, sariling decision ko po yon na mag-conduct ng inclusive na training sa campus. Yes. So one of the requirements is dapat silang pumasa doon sa TESDA online program. Oo, Talaga? tama. Anong course naman ang paborito nating i-promote sa ating mga estudyante? Wala namang iba, Sir Reggie Mameli, yung computer system servicing. Kasi yun ang tinuturo ko dito. Oh, that's nice, no? Kasi meron silang Yung ibang mga computer related subjects sa TESDA, like yung mga programming, at the same time yung entrepreneurship, kasi gusto ko silang matuto sa in the field of entrepreneurship po. Oo, ang ganda kasi meron po silang actual learning from you. And then at the same time, pwede sila, they are required to take the TOP course, no? As Yes. your students. May iba pa may certificate Correct. na silang na-earn doon for themselves, and additionally from you din po. Correct. Yes. Yes, And- Ma'am Miriam. Okay. Sige po, Go. sige po. Go po. Yung pinakatumatak sa akin sa Katesda Reggie, Ma'am Meli, yung sinabi ng isang estudyante na nang hindi dahil sa TOP, hindi ko natutunan to. Yun, simple lang yung words pero may kurot. may kirot sa puso, no? Kasi sa TOP, hindi lang sa school mo matutunan doon kasi mayroong internet connection kami dito, free for the students. Kahit wala sila dito sa school, dito, doon sa kanilang bahay, kahit data lang, ma-access nila yung TESDA online program 24/7. Para silang tinuturuan na. Hindi mo kailangan ng teacher in 24/7 pero nandun
yung mga modules no, Yes. na kailangan mong matutunan in relation to computer system servicing. Yes, and go ahead. so magandang combination siya kasi they learned online, then maa-apply nila dyan po sa school po ninyo. Yung mga natutunan nila Correct. online. And I believe, hindi lang po students ang pwedeng ma-accommodate ng TOP po natin, ng Test Online Program. Pwede rin po for additional skills for you, sa mga katrabaho po natin dyan sa school. Correct. Diba? Lahat po Oo. ng personnel na naan dyan, they could access the TOP. And hindi lang under ICT, no? Meron ding mga ibang Yes, oo, may tracks na tourism. pwedeng mag-access ng TOP Tama, in their tama. own time. Sir Reggie, Mamel, kaya lahat, I am proud to say na yung lahat ng mga students ko kumuha, they are very active in participating in sa TESDA online program kasi yun ang yung 5 na certificates doon, yun ang i-attach ko doon sa application nila pag mag-undergo sila ng TESDA assessment. So hindi na ako talaga? magbibigay ng certification as katibayan na if they are undergone the training, yun na yung 5 na certificates kasi valid naman yun Pwede maging for basis na them for to take the assessment. assessment. Oo nga. Oh. Ito ba yung sinasabi mo na CSS? Ano nga po? Kasi na-mention mo ito sa mga post mo, no? Ito yung, kumbaga, nire-require mo sila kumuha ng TESDA online program para sa specialized course na CSS. Yes po Sir Reggie. I require them, as a matter of fact, kasali doon sa giving points. Per certificate, I give 100 points. So, lahat sila aktibo, Okay. sumali. And then, may chance pa sila magkaroon ng TESDA license, yung tinatawag nating national certificate, if they finish the courses of the TESDA online program. Very nice. Oo. Magandang ang ambassador Yes, itong si opo. Teacher Vince, di ba? Opo nga, talagang and malay mo hindi lang yung under ICT courses yung interest ng mga students mo, sir, no? May marami pong courses. Yes po, yes. Totoo po yan, Ma'am Mel. Meron silang nakita doon yung kagaya ng cyber security. So, sir, pwede ba ito mag-take me ganito, ganyan? Yes, that is for free. And you can learn it from only in the TESDA website. And then, of course, si Teacher Vince, maliban sa pagiging teacher, no, ipinapakita niya sa kanyang social media ang kanyang Yes. love for skills training. Opo. Kumusta naman yung pagko-content ninyo? At ang pagiging influencer? Magkaiba kasi yung iba sinasabi nila na content creator and then vlogger. Ako kasi vlogger lang ako, Sir Reggie and Mameli. Kasi lahat ng doon sa video ay actual scenario po lahat 'yun. Ginawa ko lang bike clips lang po yung pinipresent ko kasi reels eh. Yun ang purpose sa reels. 15 seconds, 16 tama. seconds, maliit lang. Pero meron namang mga video doon na informative, talagang isang topic, binuo ko yung konsepto doon sa video na yan. At na-appreciate Hindi mahirap. na-appreciate ko kasi Pero maraming hindi mahirap para sa akin, Sir Reggie. kasi maraming engagement yung video mo, maraming nagtatanong, bigla naman tapos parang enjoy din yung mga estudyante mo na okay lang sa kanila na Lang kasama sa vlog. sila doon sa growth mo, no, sa pagde-develop ng mga skills. Okay, that is noted, Sir Reggie. I asked them that okay lang ba mayroong yung video nila ipopost ko, and they are proud kasi most of them undergo the training, the inclusive training in our school, and then their parents are supervising and monitoring through my page. Oo nga. Sabagay. Totoo nga na. Oo nga naman. Oo. Yes, yung iba magfa-follow up through our GC, our group chats.
Sir, totoo ba? Mayroon kayong practice? Meron po, ma'am. Nandun yung sa... Baka nandun biglang sa video ko po. Di ba? Oo nga, baka biglang ibang practice pala yung pinupuntahan. Correct. Ayan, sir, Mahirap na. Masinisihan. Ay, no. Matanong ko lang din, sir, gaano katagal na po ba tayong nagtuturo sa senior high? I started 2016, but at 2014, junior high school teacher po ako. And then 2016, senior high school. So mga almost 12. Magta 10 years na din. Kasali yung 10 years. Meron na po ba tayong mga dating estudyante na nag-reach out, bumalik sa atin at nagkwento ng meron na po ba sa ating mga bumalik na mga dating estudyante nagkwento na, sir, hello po. Ako nga po pala yung Naturuan malikot na dyan. Meron ka ng mga ganong experience? Yes, Sir Reggie, Mameli. Yung makita na yung dati kong trainees or students ay employed na, may sariling ng repair business, at the same time, nagiging teacher, trainer din, no? Wow. Pero ang pinaka-proud na simple, kapag nagsasabi sila ng, Sir, dahil sa iyo, nagtiwala ako sa sarili ko. Yun yung yun ang hindi kayang pantayan sa Reggie Mamel na kahit anong reward, yung sinabi ng mga estudyante. Oo, no? Wow. Nga mayroon silang natutunan. Parang Kasi ang sarap-sarap I always pakinggan. encourage them. Tama po. Go ahead, sir. And also, Because I always encourage them, no? Mayroon kaming mga meetings via Google Meet, and then mayroon kaming mga meetings face-to-face. Kasali yung parents. Kasi I want their parents to be involved in their success, man. So, yun ko nga, this is not only you. I want full cooperation with your parents kasi mayroong Saturdays, kung minsan mayroong Sundays, kung malapit na yung test na assessment, doon, ay hingi ko yung permiso galing sa kanilang parents kasi outside naman yun. ayan, tama po, Teacher Vince, no? At sinasabi nga po, di ba, na marami kayong naging estudyante pero iisa lang din ang naging teacher, no? Kaya sa mga students natin dyan, huwag magtatampo pag hindi nabati ng teacher kasi libo-libo kayo. Pero kapag kapag nakita nyo sila, ma'am, sir, batiin nyo, sabihin nyo kung kailan kayo naging estudyante, for sure, magahayan sa inyo. And sir, maano natin dun sa inyong Tech TVL, no? Kamusta po yung kasi ako po ay isa sa mga students na muntik ng mag-senior high, no? Yung sumunod na batch ko po yung nag-senior high. Hindi po ako aware do sa TVL na track, or hindi po yun isa sa mga options ko, no? Hindi po siya yung for me kasama sa mainstream. Paano po na welcome na mga kabataan po natin dyan sa Cebu yung TVL track? Marami po ba ang kumukuha po ng certain track na ito, or ito po ba ay isa naman sa mga pinakatinatangkilik na track po ng senior high natin dyan sa Cebu? Sa katunayan, Katesda Mameli, marami ang kumukuha ng TVL track kasi marami itong mga components like housekeeping, agriculture, yung front and office services, electrical installation maintenance, electronics products assembly servicing. Marami kami dito sa TVL. Tama, so opo. kung maraming nag-enroll sa TVL, hindi lang sa ICT nga field, meron sa industrial arts, meron din sa ibang sports, no? Lahat 'yun. Welcome sa school namin. Paano yung reception nila sa nakikita ba nila na TechVoc itong TVL track na to? Naiintindihan ba nila na para itong, kasi di ba may parang halos parang mayroon tayong different pagdating sa skills training, no? Naiintindihan nila na TechVoc itong kanilang kinukuha? Yes po, naiintindihan po nila, Sir Reggie, kasi unang tumatak sa kanila is less ang lesson daw yung discussion, more hands-on. So, yun. Kasi yung iba mahirap sa Filipino, sa Mga English, no? So doon sila sa action agad.
no? Anong proudest moment mo, sir, bilang isang teacher at trainer? Yung makita ko si Reggie, sila ay pumasa sa test the assessment at magkaroon ng hanap buhay para sa kanilang pamilya. Yun, very nice. Oo. And of course, napakagandang pakinggan nun, no, Teacher Vince. And bilang pangwakas lang din po, Teacher Vince, ano po ang inyong mensahe po, no, sa ating mga manonood, lalong-lalo na po sa mga kabataan ngayon? Dreams don't work kung hindi gagalaw, no? So hindi talaga gagalaw ang dreams. Hindi mo kailangan maging perfect bago magsimula, kailangan mo lang nang mag-take first step, no? At kapag nadadapa ka, alalahanin mo lahat ng naging successful na tao dumaan sa pagkalito, pagkalugmok, at pag-restart. Kung kaya ko, kaya mo rin, no? At kapag dumating yung time na kaya mo nang tumulong sa iba, ipasa mo ang kabutihan, yun ang tunay na success. Wow, very well said, sir. Nako, maraming salamat, Teacher Vince, no, sa inyong pagpapaunlak ng inyong oras at panahon sa ating programa. Nakaka-inspire ang inyong mga sinabi para sa ating mga kababayan. Salamat din po, Sir Reggie, Mameli, and sa tibuok on the whole family of TESDA. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Nais po nating muling pasalamatan si Teacher Vince ng Talisay National High School ng Talisay City, Cebu para sa inspiring na kwentuhan. Nais rin nating pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nagulat na kanilang mga TESDA updates ngayong umaga. Maraming salamat din sa inyo mga ka-TESDA na tumutok sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya dito sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Para sa iba pang update sa mga kaganapan sa ating ahensya, i-follow lamang po ang ating TESDA Facebook page at X account. At mag-subscribe din sa ating TESDA official YouTube channel. Pwede rin po kayong tumawag sa ating TESDA hotline sa 8887-7777 o di kayo mag-text sa 0917-479-4370 o di kayo mag-email sa contactcenter@tesda.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng TESDA Public Information Office, ako po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. Ako naman po si ka-TESDAng Mili Bungkasan. Lagi po nating tatandaan basta't sama-sama Sa TESDA, kayang-kaya.